Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang virtual sleep companion na naharap sa isang nakakatakot na demonyo? Sa gabing ito, alamin natin ang kwento ni Angelo, isang binatang naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya, ngunit natagpuan ang sarili sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sa kanyang unang gabi ng trabaho, nakilala niya si Lolo Isidro, isang matandang may insomnia. Pero isang gabi, nakatulog si Angelo at nagising na lang siya sa isang malagim na eksena. Ang demonyong si Hantik ay nasa tabi ng kama ni Lolo Isidro. Ano ang mangyayari kay Angelo at paano niya haharapin ang takot na ito? Huwag kayong bibitaw mga kaibigan dahil ang kwentong ito ay magbibigay sa inyo ng kilabot na hindi niyo malilimutan. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagahanga ng kwentong kababalaghan. Ako po si Angelo at gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa kwento ko ngayong gabi. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa Maynila. Simula bata pa ako, alam ko nang mahirap ang buhay namin. Ang tatay ko ay isang construction worker at ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid, kaya't malaki ang responsibilidad ko sa pamilya. Isang araw habang nagkakape sa isang karinderya, ikinuwento ni Pamela ang aking matagal ng kaibigan, ang tungkol sa virtual sleep companion na trabaho. Agad na na-curious ako at nagtanong ng mga detalye. Alam mo ba, Angelo, madali lang to. Kailangan mo lang magbantay habang natutulog ang mga tao. May website na tinatawag na sleepguardian.ph. Subukan mo, sabi ni Pamela habang nag-aabot ng pamphlet. Talaga? Paano ba ang proseso? Tanong ko habang binabasa ang pamphlet. Madali lang, mag-sign up ka lang online, sagot ni Pamela sabay turo sa website. Pag-uwi ko, agad akong nag-login sa website ng sleepguardian.ph. Nag-sign up ako, ibinigay ang aking personal na impormasyon at naghintay ng confirmation. Sa isip ko, ito na ang sagot sa aking problema sa pera. Kinabukasan, natanggap ko ang email na ako ay na-match kay Lolo Isidro, isang matandang lalaki na may insomnia. Agad akong nag-prepare para sa aking unang gabi ng trabaho. Sa unang gabi, nakita ko sa webcam si Lolo Isidro na nakahiga sa kanyang kama. Mukhang mahina at pagod ang matanda. Sinimulan ko ang aking shift, nagbantay at siniguradong hindi ako makakatulog. Habang nagbabantay, napansin ko ang mga lumang larawan sa kwarto ni Lolo Isidro. Mukhang marami na siyang pinagdaanan, bulong ko sa sarili. Magandang gabi po, Lolo Isidro. Ako po si Angelo, ang inyong bantay ngayong gabi, bati ko sa webcam. Tumangulang si Lolo Isidro at pumikit na. Sa mga sumunod na gabi, naging routine na ang trabaho ko. Nakikita ko si Lolo Isidro na unti-unting nakakatulog habang ako ay nagbabantay. Masaya ako sa magandang bayad na natatanggap ko. Isang gabi, sobrang pagod ako dahil sa mga gawain sa bahay. Habang nagbabantay ako kay Lolo Isidro, hindi ko na malaya na nakatulog ako sa aking upuan. Nagising ako sa tunog ng malakas na kalabog. Agad akong tumingin sa screen at nakita ko si Hantik, isang demonyo, na nakatayo sa tabi ng kama ni Lolo Isidro. Ano to? Bakit may ganito? Bulong ko habang pinipilit kong magising ng tuluyan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang emergency button. Huwag! Huwag! Sigaw ko habang pinipindot ang emergency button, ngunit hindi ito gumana. Nakita kong brutal na sinasaktan ni Hantik si Lolo Isidro. Sa wakas natapos ang lahat at nawala si Hantik. Naiwan akong nanginginig at puno ng takot. Alam kong may malaking pagkakasala ako dahil sa aking pagkakatulog. Kinabukasan, nalaman ko na patay na si Lolo Isidro. Hindi ko matanggal sa isip ang imahe ng brutal na pagpatay.
Ang bawat gabi ay naging bangungot para sa akin. Paano ko sasabihin to sa pamilya ni Lolo Isidro? Tanong ko sa sarili. Habang nakatitig sa aking cellphone, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Gabi-gabi, ramdam ko ang lamig na dala ng hangin sa aking silid. Naririnig ko ang mga pabulong na babala na nagpapahiwatig ng mas malalang kapalaran. Hindi ko na kaya ito, sabi ko sa sarili habang nagpupumilit na manatiling gising. Ramdam kong ako na ang susunod na biktima ni Hantik. Sa paglipas ng mga araw patuloy na lumalalim ang aking takot. Hindi na ako makatulog at ang bawat ingay ay nagiging sanhi ng aking pagkabahala. Sinubukan kong humingi ng tulong mula sa aking mga kaibigan at pamilya. Pero walang naniniwala sa kwento ko. Iniisip nilang nababaliw na ako. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan, sabi ko sa sarili ko habang nag-iisip ng ibang solusyon. Sinubukan kong mag-research tungkol kay Hantik at sa mga demonyo. May mga paraan ba para labanan na to? Tanong ko sa sarili habang binabasa ang mga lumang libro sa library. Pero wala akong makitang konkretong sagot. Pamela, totoo to. Nakita ko si Hantik, papatayin niya ako. Pakiusap ko sa kaibigan kong si Pamela. Pero tumingin lang siya sa akin na may halong awa at pag-aalinlangan. Baka kailangan mo lang magpahinga, Angelo. Baka stress lang yan, sabi ni Pamela habang hinahawakan ang kamay ko. Ngunit tiyak kong higit pa sa stress ang aking nararanasan. Sa bawat gabi, nagsimula akong makakita ng mga kakatwang anino sa kwarto ko. Naririnig ko ang mga bulong at tawag mula kay Hantik na nang uudyok sa akin na sumuko na lang. Ang bawat araw ay nagiging mas mabigat para sa akin. Hindi na ako makatulog at ang katawan ko ay nanghihina na. Sa desperasyon at takot sa buhay ko, nagmakaawa ako na mayroon sanang magbantay sa akin sa pamamagitan ng sleepguardian.ph. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang watcher. Maliligtas ko ang sarili ko mula sa nakakatakot na kapalaran na naghihintay sa akin. Sana mag-reply agad sila, bulong ko habang nag-aantay ng notification sa cellphone ko. Kailangan kong malaman kung may tutulong sa akin. Habang naghihintay ako ng tugon, nararamdaman ko na papalapit na si Hantik. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay at takot. Sana may makarinig sa akin. Kailangan ko ng tulong, bulong ko habang nakatingin sa screen ng laptop ko. Ngunit walang dumating na sagot. Sa huling sandali ng pag-asa, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likuran ko. Alam kong wala ng oras. Sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya ni Hantik at tuluyang nilamon ako ng dilim. Mga kaibigan, ang kwento ni Angelo ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang ating mga desisyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, sa dilim ng gabi, baka may nagmamasid sa inyo.